Lumipas ang ilang buwan. Mas lalong naging malapit si Catherine sa mag-ama. Kung titingnan mo, para na silang tunay na pamilya. Kahit na walang level ang relasyon, meron sila ng assistant niya. Di maintindihan ng CEO, pero ang gaan at ang lapit ng loob niya sa dalawa. Napamahal na rin siya. Minsan nga nararamdaman niyang nabubuo na uli ang dati ay di kumpletong puso niya. Siguro napunan simula nung dumating si Carlos at Aya sa buhay niya. Ang sayang hinahanap-hanap niya ngayon ay nagpakita na. Ang pag-aalagang namis niya ay muling nararamdaman niya. Dahil yun sa nag-iisang assistant niya. Minsan tuloy naaalala niya si Sam kay Carlos talaga. Base sa pag-aalaga na binibigay nito sa kanya. Laging nandyan si Carlos sa tuwing kailangan niya. Hindi siya iniiwan sa mga oras na mahina at nasa baba siya. Pinapalakas ang loob niya. Siyempre, ganun din si Aya sa kanya. Unti-unti na ngang nagbago ang ugali niya. Na para bang hindi na siya yung dating Catherine na mainitin ang ulo talaga. Malamang napansin yun ng mga taong nasa paligid niya. Lalo na sa mga employee ng kumpanya. Pati na din ang mga magulang, kapatid at sekretary niya. Kaya si Mr. at Mrs. Armstrong ay nagtaka na. Bakit parang unti-unti nang bumabalik ang dating Catherine? Yung dating masayahin at mahinhin nilang prinsesa. Pero ang mas ipinagtaka nila ay ang parteng tila may pinagkakaabalahan pang iba ang anak nila. Minsan kasi nagpapaalam si Catherine na hindi muna uwi sa mansyon nila. Ayon, naisip ng mag-asawa na alamin ang sikretong tinatago ng anak nila. Para na din malaman kung sino ang dahilan sa pagbabago at mga ngiti sa labi niya. Sa loob Armstrong Mansion. 6:30 ng umaga. Sir, magandang umaga. At yumuko pa. Bakit niyo pala ako pinapunta? Tanong ng lalaki kay Mr. Armstrong na nakatayo na. Inabutan ng kape ang anak ng pinagkakatiwalaang tauhan niya. Agad na tinanggap naman ito ang inabot niya at nagpasalamat sa kanya. Ang lalaking kaharap niya ay walang iba kundi ang anak ng isa sa mga tauhan niya. Nasabihin na lang nating 5 taon nang naninilbihan sa kanila. May ipapagawa lang ako sa'yo, As. At ipangako mo na hinding-hindi malalaman ng anak ko ang iutos namin sa'yo. Sir, ano po ba ang iutos mo? Di pa man nakatugon si Mr. Armstrong talaga nang bigla na lang sumabat ang asawa. Kakalabas lang ata ng kwarto nila. O As, nandito ka na pala. Dahan-dahan na lumapit sa kinatatayuan ng dalawa. Hi ma'am, magandang umaga. Yuko ni S. Na ikinatango naman ito sa kanya. Nasabi mo na ba? Lingon ni Mrs. Armstrong sa asawa. Tinatanong kung nasabi na ba ang pinaplano nila. Sasabihin ko na nga sana. Ikaw kasi, sumabat pa. Di na natapos pa ang sasabihin pa sana ng taasan ng kilay ng babaeng nasa tabi niya. Ang asawang naka-cross arm na. Ang sabi ko di ko pa nasabi sa kanya. Biglang kinabahan. Sabihin mo na. Sa walang pagdadalawang isip. Ay sinabi na nga ni Mr. Armstrong kay Ace ang gustong ipagawa nila. Yun ay ang manmanan si Catherine. Na ikinataka ni Ace sa narinig niya. Bakit naman gustong pamanmanan ng mag-asawa ang sariling anak nila, di ba? Alam kong nagtataka ka. Pero gusto lang naming malaman kung may tinatago ba siya. Napansin kasi namin ang unti-unting pagbabago ng mahal naming prinsesa. Kaya kung may makuha kang impormasyon ay agad na ipaalam mo sa amin, ho. At huwag ka sanang magpahuli sa kanya. Samantala sa garden ni na Carl Rose. Sa hardin sa likod ng bahay nila ay masayang namimitas ng pulang rosas ang mag-ama. Dada, sana magustuhan to ni Mama. Nakangiting sabi ni Aya. Magugustuhan niya to, baby Aya. Sa pagkakaalam ko kasi ito daw ang paborito niyang bulaklak talaga. Ganun ba, Dada? Tumango lang si Carlos at pinagpatuloy na ang pamimitas niya. Buti na lang pala ito ang tinanim natin, Dada. At bakit mo naman nasabi yun, ha? Para yung paboritong bulaklak ni Mama ang lagi mong maibibigay sa kanya. Maya-maya, sa sala ay nakapalumpon na ang mga rosas na pinitas nila. At ginawa mismo yun ni Carlos at Aya.
Naikinalaki ng mga ngiti ng mag-ama nang makitang napakaganda ng kinalabasan ng ginawa nila. Parang bouquet na binili sa flower shop talaga. Ang ganda. Perfect, dada. Puri ng bata. Magsasalita na sana si Carlos nang biglang dumating ang mga kaibigan niya na kanina pa hinihintay ni Baby Aya. Isasama kasi ni Fa at Lia ang bata sa magiging lakad nila. Para saan yan, Carlos? Di mapigilang tanong ni Fa. Makita ba namang may hawak-hawak na bulaklak ang kaibigan niya? Wait, naniligaw ka na? Dagdag pa. Naikinalingon ni Carlos at biglang namula. Alam na ng dalawa ang tungkol kay Catherine. Lalo na sa pagiging malapit nito sa mag-ama. Hindi Nahihiyang tanggi na ikinangisi ng magjowa. Naku, bilis-bilisan mo na. Bago pa may makauna sa'yo, Carlos. Bitaw ng salita ni Lee. Dahilan upang mapakunot noo si Aya. No. Hindi pwede, tita. Kay dada lang dapat si mama. Di sabihin mo sa dada mo, Baby Aya. Utos ni Fa. Ang bagal-bagal kasi niya. Sa office naman ng EJC. Habang nakaupo si Catherine sa office chair niya ay minsan di niya maiwasang mapatingin sa pintuan talaga. Halatang may hinihintay ha? Kaninang alas 5 ng umaga pa nga siya nakarating sa kumpanya. Ang aga-aga. Batang tagal niya. Nguso niya. Yung parang batang hindi pinagbigyan sa gusto niya. Kulang na lang sipain yung mesa. Nang biglang. Good morning. Bati na ikinalingon niya. Nang makita kung sino yun ay agad na lumiwanag ang mukha niya. Na kanina lang ay alam naman nating nakasimangot, diba? Carlos. Tanging lumabas sa bibig niya at ngumiti na akala mo nanalo sa loto ba. Ayon, nagmadaling nilapitan ang assistant niya. Di maintindihan ni Catherine pero bigla na lang niyang niyakap si Carlos talaga. Naikinabigla ng assistant sa eksena. At namula. Ma'am Kath. Dahan-dahan na bumitaw si Catherine. Kath nga diba? Tayo lang naman dalawa Saka para saan ang bulaklak na tinago sa likuran mo ha? Nakita ko na At ngumisi pa. Si Carlos na medyo nahihiya ay nilabas ang bouquet ng rosas sa likuran niya. Para sa'yo, Kath. Inabot sa boss niya. Ginawa namin yan ni Aya. Galing sa hardin na inaalagaan naming dalawa. Dagdag na ikinalaki ng mga ngiti ni Catherine. O talaga? Tinanggap ang bulaklak na binigay sa kanya. Inamoy-amoy sabay sabing. Ang bangon ito, Carlos. Napakaganda pa. Muli ay niyakap ang assistant niya. Salamat dito ha. Pakisabi na din kay Baby Aya. Mom, ba't napatawag ka? Tanong ni Catherine sa mommy niyang nasa kabilang linya. Bigla kasi itong tumawag kaya agad na sinagot niya. Gusto ko lang sabihin na may dinner ulit tayo mamaya kasama ang mga Changkim ha. Kaya sana sa pagkakataong to ay pumunta ka na. Nakikiusap ako, mahal naming prinsesa. Base sa tono ng boses ni Mrs. Armstrong ay halatang nakikiusap nga. Bago tumugon ay napaisip muna saglit si Catherine. Siguro sa pagkakataong to ay pupunta na siya. Yun ay dahil nagkalinawagan naman na silang dalawa ni Alfred, diba? Nilinaw na nila sa isa't isa na hanggang kaibigan at kapatid lang talaga ang relasyon meron sila. Kaya bakit iwas pa siya? Okay mom, pupunta ako mamaya. Sa pagbitaw niya ng salita ay abot tengang napangiti si Mrs. Armstrong sa kabila. Thank you, Catherine. Aasahan namin yan ng daddy mo ha? Tumango-tango lang si Catherine kahit di naman nakikita ng mommy niya. Sige na, baka may gagawin ka pa. Bye-bye, mahal naming prinsesa. Samantala sa Changkim Ha Mansion. O Alfred, saan ka pupunta? Tanong ni Mr. Changkim Ha nang makitang papaalis na ang anak niya. Ipapaalala ko lang sa iyo na may dinner tayo mamaya kasama si Catherine at ang pamilya niya. Kaya wag mo kong ipapahiya. Dahan-dahan na humarap si Alfred sa kanya. Ngumiti ng nakakaloko at sinabing, wala naman kayong ibang iniisip kundi ang wag mapahiya, diba? Wag kang mag-alala, sisipot ako mamaya. Pangako yun, Mr. Changkim Ha. Tila nanunuya na ikinakunot noon ng ama.
Magsasalita pa sana si Mr. Chang Kim-ha nang agad na umalis ito at lumabas na. Alfred. Di man lang nakinig at pumasok na ng sasakyan niya. Hon, hayaan mo na. Lapit ni Mrs. Chang Kim-ha. Nangako naman siya na pupunta, hindi ba? Pilit na pinakalma ang asawa. Ngunit sa hindi inaasahan ay bigla na lang tumulo ang luha nito sa mga mata. Hon? Kung nandito lang sana si Sam, hindi ko naman pipilitin ang kuya niya kay Catherine. Pero ito na lang kasi ang tanging paraan para hindi mapunta ang babaeng labis na pinapahalagahan niya sa iba. Kahit ito man lang magawa natin para sa kanya. Para maprotektahan na din si Catherine gaya kung paano siya protektahan ni Cham Cham, diba? Sa bawat salitang pinakawalan ni Mr. Chang Kim-ha ay mararamdaman mo ang pait sa boses niya. Ang unfair para kay Alfred na pilitin natin siya, ngunit wala na kasing ibang paraan talaga. Sana maintindihan niya. Gusto mang magsalita ni Mrs. Chang Kim-ha pero walang lumalabas sa bibig niya. Naluha na din kasi siya. Habang sa office ng CEO. May sasabihin ka, Carl Ross? Taas kilay ng tanong ni Catherine habang pinipigilan ang matawa. Yun ay dahil kanina pa nakatayo ang assistant sa harap ng mesa niya. Nahalatang nahihiyang sabihin ang gustong sabihin sa kanya. May pakamot batok pa nga. Ay kasi. Kasi ano ha? Pwede ka bang maimbitahan na maghapunan sa bahay mamaya? Kinakabahan man pero nilakasan na ni Carl Ross ang loob niya. At kasalukuyang nakayuko sa kadahilan ng nahihiya siya. Ginagawa niya to para kay Aya. Para lang ba talaga kay baby Aya? Flashback. Dada, imbitahin mo si mama na maghapunan dito mamaya ho. Miss ko na kasi siya. Nakangusong bitaw ng salita ng bata. Nakapapi AS pa. Nang sa gayon ay di mahindian ng dada niya. Miss agad, baby Aya? Nung isang araw lang nakasama mo siya. Tugon ni Carl Ross dahilan para mas lalong ngumuso si Aya. Umaakting na nagpupunas luha kahit wala namang luha na tumutulo sa mga mata niya. Basta, dada. Gusto kong makasama uli si mama. Pangako, tutulungan kitang lutuin yung mga paborito niya mamaya. Sige na, da. Wala na ngang magawa si Carl Ross kundi ang pumayag sa gusto ng anak niya. May pagpipilian pa ba siya? Ngayong ginamitan na siya ni Aya ng pa-acting powers nito talaga. Sige na nga. Ayon, agad na niyakap siya ng bata. Abot tengang nakangiti sabay sabing. Salamat, dada. The best ka talaga. Muwa. End of flashback. Free ka ba mamaya? Pasensya na, Carl Ross. Malungkot na paghingi ng pasensya ni Catherine. Gusto man niya ang pumayag pero paano nga ba? Ngayong nauna na siyang pumayag sa mommy niya nang tumawag ito kanina. May dinner din kasi kami ng family ko mamaya. Nauna na akong pumayag sa kanila. Tumango na lamang si Carlo sa kanya. At pilit nang umiti kahit halatang nalungkot base sa reaksyon ng mukha niya. Di tuloy maiwasan ni Catherine ang maawa sa assistant niya. Huwag kang mag-alala, babawi ako sa inyo ni Aya. Pangako yun, Carl Ross. Dinner ng mga Armstrong at Chang Kim-ha. 7:30 ng gabi. Tahimik na sinimulan ng pamilya Armstrong at Chang Kim-ha ang dinner nila nang may magsalita. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tito, tita. Lingon kay Mr. at Mrs. Chang Kim-ha. Hindi ko po gusto ang anak nyo, kaya wag nyo na siyang ipagtulakan sa akin, maaari ba? Catherine. Pigil ni Mrs. Armstrong sa anak niya. Pero hindi man lang nakinig si Catherine at ipinagpatuloy ang mga sasabihin pa. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong po. Pero ayaw ko po ng ganito talaga. Hanggang kapatid at kaibigan lang ang turing namin ni Alfred sa isa't isa. Kaya sana maintindihan at respetuhin nyo na lang kami, pwede ba? Magsasalita na sana si Mr. Chang Kim-ha. Nang maunahan ng anak niya. Tama si Catherine. Respetuhin nyo na lang kaming dalawa. Isa pa, hindi ko siya kayang mahalin dahil saglit ay huminto siya. Dahil ano ha? Taas kilay ni Mr. Chang Kim-ha. Halata na naman ang pagbabantang tono sa boses nito. Dahil isa akong bakla. Matapang na pag-amin ni Alfred sa kanya na ikinabigla ng lahat na nasa paligid nila. Maliban kay B.
Pero ang mag-asawang Armstrong ay halata ang di makapaniwala na reaksyon sa mukha. Si Richard na muntik ng mabulunan sa eksena. Sa pagkakaalam kasi nila ay hindi naman bakla kung kumilos si Alfred. Kaya bakit sinabi niyang isa siyang bakla? Ang mag-asawang Chiang Kim-ha ay di pa din makapagsalita. Hindi naman sa hindi nila matatanggap kung ano ang magiging kasarian ng anak nila pero bakit ngayon pa? Para silang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig nila. Feeling kasi ng dalawa ay napahiya sila. Paano hindi mahihiya ngayong pinagtutulakan nila si Alfred kay Catherine? Bakla naman pala siya. Samantala habang naghahapunan ang mag-ama. Baby, kumain ka na. Pamimilit ni Carlo sa anak niya. Kanina pa kasi ayaw galawin ni Aya ang pagkain sa mesa. Nakanguso na naman at tila maiiyak na. Ayaw ko, Dada. Gusto ko nandito si Mama. Gusto ko siyang makasamang kumain talaga. At naluhan na nga. Sa walang pagdadalawang isip ay agad na nilapitan ni Carlos ang bata. Magkaharap kasi silang nakaupo sa hapagkainan nila. Hey baby, babawi din si Mama. Yun ang sabi niya kanina. Pagpapatahan sabay puna sa luhang tumutulo sa mga mata ni Aya. Please, kumain ka na. Pero di na natapos pa ng bata ang sasabihin pa sana nang may magsalita sa likuran nila. Hindi pa naman ako huli diba? Paglingon nila. Mama? Mama, ikaw nga. Biglang bumaba sa upuan si Aya para yakapin ang mama niya. Cute naman ang baby ni Mama. Nanggigigil na sabi ni Catherine. At sa pagkakataong to ay nakayakap na sa kanya ang bata. Mama, dumating ka. Matitiis ko ba kayong dalawa ha? Love na love kaya kayo ni Mama. Gusto ko ng Mama ka. Nagpapakyut na sabi ni Aya na ngayon nakakandong sa mama niya. Habang si Carlos ay nakangiting nakatingin sa kanila. At kasalukuyang nakaupo lang naman sila sa sofa. Kung papanoorin mo ay para talaga silang tunay na pamilya. Kahit alam naman nating hindi tunay na anak ni Catherine si Aya. Pero para kay baby Aya ay siya na ang tinuring nitong ina. Ganon na din si Kath. Minahal niya ito na parang tunay na anak na. Sa walang pagdadalawang isip ay agad na tinupad niya ang request ng bata. Hinalikan niya ang buo nitong mukha. Muwa, muwa, muwa. Kaya si Aya na nakikiliti na ay di maiwasang matawa. Haha, Mama! Sigaw pa. Na ikinagigil ng CEO sa eksena. Ang cute nila. Nang biglang may binulong ang bata kay Catherine. Dahilan upang magtaka si Carlos nang mapangisi ang boss niya. Dahan-dahan na lumingon sa kanya. Gusto mo din ba ng Carlos? Ayon na nga. May muntik nang mahulog sa kinaupuan niya. Tanungin ba naman ng ganon diba? Walang iba kundi ang assistant na akala mo atakehin sa puso na. Nabitawan tuloy ni Kath at baby Aya ang malakas nilang tawa. Habang nakatingin kay Carlos na napatakip mukha. Nahiya bigla at sobrang pula niya na kaya. Gosh Dada, ang cute mo talaga. Tawa pa din ng bata. 2:00 ng madaling araw. Sa loob ng kwarto. Nagising si Carlos sa kadahilanang na naginip na naman siya. Pero sa pagkakataong to ay mahimbing natulog si Aya. Na ngayon ay sabihin na lang nating mahigpit na nakayakap sa dada niya. Humihilig pa nga na ikinangiti ng ama. Ang cute naman ng prinsesa. Hinalikan sa noo ang bata. Ngunit nang nararamdaman niyang nauuhaw siya. Dahan-dahan na tinanggal niya ang maliit na brasong nakayakap sa kanya. Nang sa gayon ay di magising ang humihilig pa ding anak niya. Bumaba ng kama at naglakad palabas ng kwarto niya. Maya-maya. Matapos uminom si Carlos ng tubig sa kusina ay muli siyang naglakad pabalik sa kwarto sana. Nang mapahinto siya sa harap ng kwarto ni Aya. Ngayon niya pa kasi napansin na nakabukas ang pintuan pala. Pero hindi naman ganon kalaki ang pagkabukas na akalain mong nakasarado na. Nakalimutan niya ata. Tanging lumabas sa bibig niya. Nasa loob kasi si Rebecca. Dito na naman nakatulog dahil nakiusap si Aya. Ayaw pa uwiin ang mama niya. Hahawakan na sana ni Carlos ang doorknob para isara nang may marinig siya. Sam, boses ni Kath. Gusto niyang baliwala pero mas lalong lumakas ang boses na ikinahinto niya na. Sam!
Sa walang pagdadalawang isip ay agad na pumasok siya. Ayon, bumungad ang tila nananaginip na boss niya. Nanginginig at halatang nahihirapang huminga. Catherine, tumakbo papuntang kama. Ma'am, gumising ka. Nugyog ang katawan ni Rebecca. Please, bumalik ka na. Pakiusap ni Catherine habang nakapikit pa din siya. Cham, miss na kita. Sa pagkakataong to ay may luhang tumutulo na sa kanyang mga mata. Di maintindihan ni Carlos, pero ramdam niya ang sakit sa loob niya. Hindi niya mawari kung bakit ba. Ngunit ang tanging alam niya lang ay nasasaktan siya. Sa anong dahilan ha? Ma'am. Di na natapos pa ang sasabihin pa sana ng dahan-dahang iminulat ni Catherine ang kanina lang ay nakapikit nitong mga mata. Sam. Sabay upo ng boss niya. Magsasalita na sana si Carlos nang biglang hawakan ng CEO ang magkabilang pisngi niya. Mahal kita. May pagmamahal na bitaw ng salita pa. Sa hindi inaasahan ay hinalikan siya bigla. Naikina estatwa niya sa eksena. Di makagalaw at wala man lang nagawa para pigilan si Rebecca. Hinayaan niya ito na halikan siya. Kasabay ang panghihina at lakas ng tibok ng puso niya. Matapos yun ay niyakap siya ng napakahigpit talaga. Sam, bumalik ka na. Alam mo bang miss na kita? Kung panaginip man to ay ayaw ko nang magising pa. Sana di na ako magising pa. Pero hindi ito panaginip, Ma'am Kath. Gustong sabihin ni Carlos sa boss niya. Sa kasamaang palad ay di niya magawa. Nais niya din itanong kung bakit Sam ang tawag sa kanya. Ngayong Carlos naman ang pangalan niya. Pero walang gustong lumabas sa bibig niya. Ni hindi makapagsalita. Nakanganga lang at parang naubusan ng tubig na isda. Siguro ibang tao yun at napagkamalan lang na siya. Lalo na't wala sa huwisyo ang amo niya dahil kakagising lang sa panaginip, diba? O totoong gising nga ba? Nang biglang maramdaman niya ang pagbigat ng paghinga ng babaeng nakayakap pa din sa kanya. Ngunit hindi na ganon kahigpit gaya kanina. Doon na pagtanto niyang muling nakatulog si Catherine. Dahilan upang dahan-dahan niya itong pinahiga sa kama. Pagkatapos kumutan ay tumayo na siya. Lalabas na sana nang biglang, Sam, mahal kita. Sa mga oras na to ay hindi na napigilan ni Carlos ang pagtulo ng luha sa mga mata niya. Muli na namang naramdaman ang sakit sa dibdib niya. May mahal ka na pala. Mahinang bulong at tuluyang lumabas na. Sa paglalakad niya pabalik sa kwarto niya ay may biglang nag-sink in sa isipan niya. Ang pangalang pamilyar sa kanya. Sam. Sumakit ang ulo bigla. Kinabukasan. Maagang gumising si Aya. Nang sa ganon ay maabutan ang mamakat niya. Pagbangon niya sa kama ay mag-isa na lang siya. Yun ay dahil naghahanda na ng umagahan sa kusina ang dada niya. Sa paglabas niya ay pumasok naman siya sa kabilang kwarto kung saan pagmamay-ari niya. At pinakawalan ang abot-tengang mga ngiti nang makitang kakagising lang din ni Catherine. Good morning, Mama. Masayang bati niya. Ayon, nagmadaling tumakbo papunta sa ina. Umakyat ng kama at mahigpit na niyakap ang CEO na nakangiti na. Good morning, baby Aya. Tugon sa kanya. Yung mumuko, Ma. Sa walang pagdadalawang isip ay hinalikan nga. I love you, Mama. I love you too, baby Aya. Nang may pumasok sa makulit at mapanuksong isipan ng bata. Si Dada, love mo din ba? Mama. Anong klaseng tanong naman, baby? Sagutin mo na lang, Ma. Di ba sinabi mo mahal mo kaming dalawa? Kaya gusto kong marinig uli sa'yo na mahal mo siya. Umisi pa. Siyempre naman, Aya. Mahal ko kayong dalawa. Namumulang tugon ni Kath. Ngunit tumaas kilay lang si Aya. Si Dada lang yung ibig kong sabihin, Ma. Mahal mo ba? Sa halip na sumagot ay tumango lang ang nahihiyang mama niya. Words, Ma. Oo na, mahal ko siya. Malakas na tili ng bata. Kinilig ata. Kasabay ang pagtakip mukha ng CEO sa eksena. Mas lalo ba namang namula? Aya? Boses na sabay na nagpalingon sa dalawa. Oh, Dada. Sabi ni Mama mahal ka daw ni.
Hindi na natapos ni Aya ang sasabihin pa sana ng takpan ni Catherine ang walang prenong bibig niya. Baby, maawa ka kay mama. Bulong sa bata. Please, wag mong sabihin sa kanya.